Matagal na niyang inaabot ang kanyang mga paalampas sa kalawangin na kadena, umaasang may magpapakita ng pagmamahal. Walang huminto, walang nagpakita ng malasakit. Isa lang siyang isa pang nilalang na nakalimutan, naiwan sa isang bakuran na puno ng alikabok at katahimikan. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Isang babaeng naglalakad ang nakakita ng hindi napansin ng iba. Ang ginawa niya pagkatapos ay tuluyang nagbago ang kapalaran ni Max. Hindi maalala ni Max ang buhay bago ang kadena. Palagi itong nandoon, malamig, mabigat at walang awa. Nakapulupot ito sa kanyang leeg na parang bakal na kwelyo. Sumasakit sa kanyang balat tuwing sinusubukan niyang lumayo. Noong una, lumaban siya. Kumakalmot, pumipilipit, nangangagat, desperadong makalaya. Pero mas malakas ang kadena at kalaunan, tinanggap niyang imposibleng makatakas. Maliit at walang buhay ang bakuran. Matigas ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Matagal nang naglaho ang damo. Isang lumang kahoy na bakod ang pumapalibot sa kanya, inilalayo siya sa mundong nasa labas. Paminsan-minsan, may nasisilip siya sa pagitan ng mga siwang, mga kulay, gumagalaw na anino, mga sulyap sa isang buhay na hindi niya kailanman mararanasan. Madalas na walang laman ang kanyang mangkok ng pagkain, unti-unting kinakalawang sa ilalim ng araw. Ang tubig, kung minsan napupuno, mabilis ding nauubos sa matinding init ng tag-araw. Niluluto ng araw ang kanyang balahibo, sinusunog ang kanyang mga paa sa nagbabagang lupa. Sa taglamig, tumatagos ang lamig sa kanyang katawan, nanginginig siya sa tindi ng hangin. Walang silungan, walang init, walang pahinga, tanging walang katapusang paghihirap. Noon, malakas siya, may magandang pangangatawan at makapal na balahibo. Pero ngayon, ang katotohanan ay kitang-kita ang kanyang mga buto sa ilalim ng kanyang manipis na balat at ang dating malago niyang balahibo ay mapurol, buhol-buhol at numinipis dahil sa patuloy na pagkakamot. Ngunit higit pa sa gutom o uhaw, mas matindi ang sakit ng kalungkutan. Sa labas ng kanyang bakod, buhay ang mundo. Maririnig ang halakhak ng mga bata, ugong ng sasakyan, at pira-pirasong usapan na dumarating at lumilipas. Alam niya ang mga tunog na iyon noon at dala nila ang pakiramdam ng pagmamahal at seguridad. Ngunit ngayon, hindi na siya naaabot ng mga tunog na iyon. Sa mga sandaling nilalamon siya ng katahimikan, itataas niya ang kanyang ulo at tatahol. Hindi iyon tahol ng galit o babala, kundi isang desperadong sigaw, isang pagsusumamo para may makapansin, para may makaalala sa kanya. Ngunit nanatiling walang sagot. Bihira niyang makita ang kanyang tinatawag na amo. Paminsan-minsan, may itinatapong pagkain sa kanya, tuyo, matigas at walang lasa. Minsan, lumilipas ang ilang araw na walang kahit isang subo. Kumakalam ang kanyang sikmura, nanunuyo ang kanyang lalamunan. Ngunit sa kabila ng lahat, may maliit na apoy sa loob niya na hindi tuluyang namamatay. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero araw-araw, gumagapang siya papunta sa bakod, kumakapit sa natitirang pag-asa, patuloy na naghihintay. Hanggang isang hapon, may narinig siyang mga yapak, ibang-iba sa nakasanayan niya, mas magaan, mas mabagal. Wala na siyang pakialam sa mga dumadaan. Natutunan na niyang walang humihinto. Pero ngayong araw, lumapit ang yapak, tumigil, at may boses na pumuno sa katahimikan. Diyos ko, isang babae. Kumilos ang kanyang mga tainga, pinilit niyang itaas ang kanyang ulo. Hindi gumalaw ang mga sapatos. Naroon pa rin siya. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, may isang tunay na nakakita sa kanya. Si Sarah ay nanatiling nakatigil, nakasilip sa siwang ng bakod. Hindi niya inaasahan ito.
Habang naglalakad sa kalye, abala sa sarili niyang mga iniisip, isang anino, isang bahagyang kilos sa ilalim ng bakod ang nakatawag sa kanyang pansin. At sa kanya ito napansin ang mga paa, malalaki at buto-buto, balot ng dumi at may mga puwang kung saan nawala ang balahibo. Parang may inaabot ang mga ito, may hinahanap. Yumuko siya at doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Dahan-dahang itinaas ni Max ang kanyang ulo, tila nag-aalinlangan kung totoo ba ang kanyang nakikita. Ang kanyang madilim na mga mata, inukit ng gutom at pagod, ay tumitig sa kanya. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga tainga, ngunit nanatili siyang walang kilos, naghihintay. Napalunok si Sarah, pinapaloob ang bigat ng kanyang nararamdaman. Gaano na kaya siya katagal sa ganitong kalagayan? Ilang tao na ang dumaan ngunit hindi man lang lumingon. Hinagod niya ng tingin ang kanyang payat na katawan, mga tadyang na bumabakat sa balat, mga binti na nanginginig sa bigat na bahagya na lamang nilang kayang dalhin. Ang kanyang balahibo ay matamlay, may punit-punit na bahagi at puno ng dumi at mga peklat. Isang makapal, kinakalawang na kadena ang nakapulupot sa kanyang leeg. Humihiwa sa kanyang balat, may bumara sa lalamunan ni Sarah. Masyado na siyang matagal na pinabayaan. Dahan-dahang iniabot ni Sarah ang kanyang kamay. Kumurap si Max, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, inilapit niya ang kanyang ilong, maingat na nangangamoy. Ang kanyang kilos ay maingat, parang tinatantya kung siya ba ay totoo. Pagkalipas ng ilang saglit, dinilaan niya ang mga dulo ng kanyang mga daliri. Isang mahina, halos walang lakas na galaw na tumagos sa puso ni Sarah. Isang asong hayagang pinabayaan at kinalimutan ay dapat natakot sa tao. Dapat siyang lumayo, ngunit hindi. Sa kabila ng lahat, hinahanap pa rin niya ang pagmamahal. Naniningkit ang mga mata ni Sarah sa pagpigil ng luha habang bigla siyang tumayo. Isang damdamin ng pangangailangan ang bumalot sa kanya. Pinakuyom niya ang kanyang mga palad habang inikot niya ang tingin sa paligid, naghahanap ng sino mang maaring responsable sa kanya. Ilang hakbang mula roon, isang lumang bahay ang nakatayo. Madilim ang mga bintana, pinahiran ng alikabok at dumi. Sirang-sira ang bakod, ang bakuran puno ng kinakalawang na gamit at tambak ng basura. At naroon si Max, iniwan, itinapon sa labas na parang wala siyang halaga. Humigpit ang kanyang panga, hindi niya ito palalampasin gaya ng iba. Mabilis niyang hinugot ang kanyang telepono, nanginginig ang mga daliri habang hinanap ang tamang numero. Isang animal shelter, isang rescue, sino man na maaring tumulong, tumitibok ng malakas ang kanyang puso. Alam niyang ang pagtalikod ngayon ay maaaring maging hatol sa kapalaran ni Max. Kailangan niyang kumilos. Isa-isang sinubukan ni Sarah ang mga numero. Ang una, walang sumagot. Muli niyang tinawagan, wala pa rin. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Sumubok siya ng isa pa at isa pa, ngunit lahat ay walang tugon. Lalong humigpit ang hawak niya sa telepono. Dalawa na lang ang kanyang pagpipilian, umalis at umasang may ibang tutulong o siya mismo ang kumilos. Tumingin siyang muli kay Max na patuloy siyang pinagmamasdan. Kumilos ang kanyang mga tainga sa tunog ng kanyang boses, ngunit nanatili siyang nakayuko, tila tanggap na ang kanyang kapalaran. Napalunok si Sarah, muling binaba ang telepono at lumapit sa pinto ng bakuran. Siyempre, nakakandado. Mabilis niyang iniikot ang tingin sa bakod, naghahanap ng ibang daan papasok. Matibay ang bakod, hindi mataas, ngunit sapat na matatag upang pigilan ang sinumang aakyat. Tahimik na naglakad si Sarah sa kahabaan nito. Hinahanap ang kahit anong kahinaan, anumang siwang na maaaring daanan. Hanggang sa likuran, napansin niya ito. Ilang lumang kahoy na tabla, bulok na at bumigay na sa paglipas ng panahon, nag-iwan ng sapat na puwang upang makalusot siya. Sandali siyang nag-alilangan.
ngunit agad ding lumuhod at gumapang sa makipot na butas, sumasayad ang kanyang mga kamay sa tuyong damo at alikabok. Sa wakas, nakatayo siya sa kabilang panig. Ngayon lang niya nakita si Max nang walang hadlang. Hindi na lamang mga sulyap sa pagitan ng bakod o isang pares ng payat na mga paa. Sa harap niya ay isang nilalang na halos wala ng laman, butot balat na lamang. Matindi ang pagpayat niya, bawat tadyang kitang-kita. Sa ilalim ng kanyang manipis na balahibo, halos hindi na siya kayang buhatin ng kanyang sariling mga paa. Nanginginig sa panghihina, dahan-dahang lumapit si Sarah. Nanatili si Max sa kanyang kinatatayuan, hindi gumagalaw, tanging mga mata lamang niya ang nakatuon sa kanya, tila pigil ng bigat ng kadena sa kanyang leeg. Nanginginig ang hininga ni Sarah nang mahina siyang nagsalita, "Hey buddy." Kumurap si Max, bahagyang kumilos ang kanyang mga tainga. Dahan-dahang yumuko si Sarah, maingat sa bawat galaw. Naramdaman niyang gusto niyang abutin si Max, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang kailangan ng pasensya. "Ang tagal mo nang nandito, no?" bulong niya. Dahan-dahang pumikit si Max bago bahagyang gumalaw, isang maliit ngunit makabuluhang hakbang. Para kay Sarah, sapat na iyon. Ipinakita nitong hindi pa tuluyang nawawala ang kanyang pag-asa. Muli niyang iniabot ang kanyang kamay, palad na nakabukas, nag-aanyaya. Naamoy ni Max ang hangin, nagdadalawang isip, ngunit hindi siya lumapit pa. Hinayaan siya ni Sarah, binibigyan siya ng oras. Lumingon siya sa kalawangin at makapal na kadena sa leeg ng aso at napangiwi sa tindi ng hapdi. Napakatagal na nitong nakakapit sa kanya, marahil taon na. Napakuyom ang kanyang mga palad, kumulo ang kanyang sikmura sa galit. Paano nagawa ng sinuman na pabayaan ang isang buhay ng ganito katagal? Hindi ito simpleng kapabayaan, ito ay kalupitan. Pinatibay niya ang kanyang loob at tumingin sa bahay. Tahimik ito, walang ilaw, walang palatandaan ng sinuman sa loob. Posible bang wala talagang nakatira rito? Natuluyan na siyang iniwan? Bumilis ang tibok ng puso ni Sarah, pinagsasaluhan ng takot sa maaaring paghaharap at ng matinding pagkahabag sa kondisyon ni Max. Kahit sino pa ang nasa loob o kung may tao man, hindi niya maaaring iwan si Max dito. Muling bumaling si Sarah sa aso, nakikipagtitigan sa kanyang pagod na mga mata. "Ililigtas kita," bulong niya nang may matibay na determinasyon. Sa kanyang sinabi, bahagyang kumilos ang buntot ni Max. Isang maliit na kilos, ngunit sapat upang patunayan na may natitira pang pag-asa sa kanya. At para kay Sarah, sapat na iyon upang tiyakin na hindi siya aalis dito nang hindi siya kasama. Mabilis niyang hinugot ang kanyang telepono. Ngayon, hindi na siya naghahanap ng tulong mula sa kung sino lang. Tumatawag na siya sa pulis. Humigpit ang hawak niya sa telepono habang hinihintay ang sagot sa kabilang linya. Bawat segundo ay parang napakatagal. Paano kung walang sumagot? Paano kung walang tumulong? Ngunit sa wakas, may boses na sumagot. "Si Siyam Isa, ano ang iyong emergency?" Malalim ang hinga ni Sarah. Bago sumagot, nararamdaman niyang sumisikip ang kanyang dibdib. May isang aso dito na kailangan ng tulong, nakakadena, gutom at tila pinabayaan ng matagal na panahon. Kalma at matatag ang sagot ng operator. "Maaari mo bang ibigay ang lokasyon?" Mabilis na lumingon si Sarah, pinipilit basahin ng kupas na mga numero sa bahay bago niya ito binigkas ng may matinding pagkaapurahan. Gaano nakatagal ang aso sa ganitong kondisyon? "Hindi ko sigurado," amin niya habang muling tinitingnan si Max ang kanyang matamlay na tingin, ang kanyang nanlalambot na katawan. Pero sa itsura niya parang habang buhay na. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. "Sige, magpapadala kami ng opisyal upang imbestigahan." Bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Gaano katagal bago sila makarating?" "Depende, pero sisikapin naming makarating sa lalong madaling panahon." Sarah ibinaba ang telepono at huminga ng malalim.
Nanatiling hindi gumagalaw si Max, bahagyang umuuga ang kanyang katawan. Bawat sandali pinapabigat ng matinding pagod. Lumuhod muli si Sarah sa tabi niya, ang tinig niya mahinahon. Parating na ang tulong, konting tiis na lang. Kumibot ang kanyang mga tainga, pero hindi siya lumapit. Isang malungkot na tanong ang sumagi sa isip ni Sarah. Naaalala pa kaya niya kung paano maging malaya? Tumayo siya, inilibot ang paningin sa bakuran, naghahanap ng kahit anong makakatulong. Hindi siya maaaring tumayo lang at manood, kailangan niyang may gawin. Ang kadena sa leeg ni Max ay makapal, kinakalawang at sobrang sikip. Napangiwi siya sa pag-iisip kung gaano na ito katagal nakapulupot sa kanya. Sinubukan niyang luwagan ito, ngunit matigas ang bakal. Kailangan niya ng isang bagay na makakaputol nito. Doon niya napansin ang isang tumpok ng lumang gamit sa likod ng beranda. Pamutol ng kadena! Nagdadalawang isip siya saglit, paano kung dumating ang pulis at makita siyang pinuputol ang kadena? Magkakaproblema kaya siya? Ngunit nang muli niyang tingnan si Max, nanginginig ang mga paa, may mga sugat sa leeg mula sa kadena. Hindi na siya nag-alinlangan, mabilis niyang dinampot ang pamutol at bumalik sa kanya. Palalayain kita, bulong niya, inaayos ang pamutol sa pinakamakapal na bahagi ng kadena. Huminga siya ng malalim, saka pinagsama ang hawakan ng buong lakas. Crack! Naputol ang kadena. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, wala na ito sa leeg ni Max. Ngunit hindi siya agad gumalaw. Nanatili siyang nakatayo, tila naninigas, ang mga mata kumikislap sa pagkalito. Kumibot ang kanyang mga tainga at bigla na lang bumagsak siya, muntik nang mahulog ang puso ni Sarah. Hindi, bulong niya habang mabilis siyang lumapit. Hindi nawalan ng malay si Max, pero sobrang hina niya, mahina ang kanyang paghinga. Doon niya naunawaan, hindi sanay ang katawan niya sa kalayaan, masyadong matagal siyang nakakadena. Pumatak ang luha ni Sarah habang dahan-dahang hinaplos ang balahibo niya. Ayos ka lang, bulong niya. Malaya ka na. Biglang narinig niya ang alingawngaw ng paparating na sirena. Dumating na ang tulong, pero sana hindi pa huli ang lahat. Palakas ng palakas ang tunog nito hanggang sa huminto sa harap ng bahay ang isang patrol car. Kasunod ang sasakyan ng animal control. Nakahiga pa rin si Max, hirap sa paghinga. Hindi siya iniwan ni Sarah. Maingat niyang ipinatong ang kamay sa likod nito, umaasang kahit paano maramdaman niya ang konting ginhawa. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, napatingin siya. Lumabas ang 2 pulis at isang animal control worker na may dalang medikal na gamit. Mabilis siyang tumayo, nanginginig ang boses sa kaba. Matagal na siyang naghihirap, bulalas niya. Gutom na gutom siya, sobrang sikip ng kadena at sa tingin ko, napahinto siya, nanikip ang lalamunan. Sa tingin ko, sumusuko na siya. Tahimik na tumango ang isang pulis, tinitigan si Max, payat at may mga sugat sa leeg kung saan dumaan ang kadena. Mahina siyang napamura, halos pabulong. Lumuhod naman ang animal control worker, sinuri ang kalagayan ni Max. Sobrang hina niya pero buhay pa siya. Aniya, kalmado pero may pagmamadali sa tinig. Tumingala siya sa pulis. Kailangan natin siyang madala agad sa shelter clinic. Kaunti na lang ang oras niya. Sumikip ang dibdib ni Sarah sa kawalan ng kasiguraduhan sa kapalaran ni Max. Saglit na tumigil ang animal control worker bago siya tumingin kay Sarah. Mandirigma siya, hindi siya tatagal ng ganito kung hindi, sabi niya, nagbibigay kay Sarah ng munting pag-asa. Pinanood niya habang maingat nilang inilagay si Max sa isang stretcher. Nanatiling walang malay ang kanyang katawan, ngunit sa wakas, malaya na siya mula sa malupit na kadena. Habang isinakay nila siya sa van, isang matinding koneksyon ang bumalot kay Sarah. Ilang oras pa lang silang magkakilala ni Max, ngunit parang itinadhana talaga na magtagpo ang kanilang landas. Gusto mo bang sumunod sa shelter? Tanong ng worker. Hinila si Sarah pabalik sa kasalukuyan.
Oo, sagot niya agad. Walang pag-aalinlangan. Hindi na siya nag-isip pa, kailangan niyang makita itong matapos. Sa vet clinic, bumalot sa hangin ang matapang na amoy ng antiseptiko. Malayong malayo sa malamig at madilim na gabi sa labas. Sa ilalim ng matinding liwanag ng fluorescent lights, nakaupo si Sarah sa waiting room. Mahigpit na nakayakap sa kanyang jacket, ang tingin nakapako sa pinto ng silid ng pagsusuri. Napakabagal ng oras hanggang sa biglang bumukas ang pinto at lumabas ang veterinaryo, hawak pa ang kanyang guantes. Agad na tumayo si Sarah, ramdam sa kanyang boses ang pag-aalala. Kumusta siya? Mas ligtas na siya ngayon, sagot ng vet. Nabigyan na namin siya ng fluids, ginamot ang kanyang mga sugat, at binigyan ng antibiotics. Sobrang payat pa rin siya, pero buti na lang dumating kayo sa tamang oras. Malalim ang buntong hininga ni Sarah, ramdam ang ginhawang unti-unting bumabalot sa kanya. Tinitigan siya ng vet, bahagyang tumagilid ang ulo. Talagang mahalaga siya sa'yo, hindi ba? Saglit na natigilan si Sarah, hinahanap ang tamang mga salita. Hindi ko lang kayang iwan siya roon, mahina niyang sagot. Parang wala siyang halaga sa iba pero hindi sa akin. Ngumiti ng banayad ang vet. Talagang iniligtas mo ang buhay niya. Nanikip ang lalamunan ni Sarah. Pwede ko ba siyang makita? Tumango ang vet. Nakapahinga siya pero maaari kang pumasok. Halos mapuno ng emosyon si Sarah nang makita si Max na nakahiga sa isang malambot na kumot, malayo sa matigas at malamig na lupa. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng klinika, mas maliit siyang tingnan, ngunit mas maayos na ang kanyang paghinga. May nakakabit na 4 na line sa kanyang paa at bahagyang gumalaw ang kanyang mga tainga nang marinig ang kanyang mga yapak. Lumuhod si Sarah sa tabi niya, marahang hinaplos ang kanyang paa. "Hey buddy!" bulong niya. "Nakaya mo!" Bahagyang dumilat si Max at saka dahan-dahang pumagaspas ang kanyang buntot, isang munting kilos, ngunit sapat na para malaman ni Sarah na sa wakas naramdaman niyang ligtas siya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang siya'y napangiti. Labis na nagpapasalamat na sa wakas, si Max ay tunay ng malaya. Ang paggaling ni Max ay unti-unti at araw-araw ay may munting pagbabago. Sa simula, halos hindi siya gumagalaw. Madalas lang siyang nakahiga sa kanyang kumot sa shelter, masyadong mahina para sa anumang aktibidad. Mahigpit siyang binantayan ng pangkat ng veterinaryo, tinitiyak na nakakakain siya ng maayos, nananatiling hydrated, at unti-unting bumabalik ang kanyang sigla. Araw-araw, dumadalaw si Sarah. Nung una, minimal lang ang tugon ni Max. Bahagya niyang itinataas ang ulo kapag nagsasalita siya, kumikibot ang kanyang mga tainga sa tunog ng kanyang boses, ngunit nanatiling mahina upang tumayo o maging masigla. Gayunpaman, hindi nagbago ang dedikasyon ni Sarah. Ilang oras siyang nakaupo sa tabi ni Max, mahinahong kinakausap siya, tinutulungan siyang masanay sa kanyang presensya. Ikinuwento niya ang kanyang araw, ibinahagi ang pag-asang isang araw ay madadala siya sa labas at tiniyak sa kanya na hindi kasing lupit ng kanyang naranasan ng mundo. Naging isang mahalagang sandali ang hapon na yon. Pagpasok ni Sarah sa silid ni Max, may isang bagay na ikinagulat niya. Nakatayo siya. Nangangatog pa rin ang kanyang mga paa at may pag-aalinlangan sa kanyang kilos, pero nakatindig siya. Napuno ng tuwa ang puso ni Sarah. "Tingnan mo ang sarili mo," bulong niya lumapit ng dahan-dahan. Dahan-dahang humakbang si Max, isang hakbang tapos isa pa. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon may bago siyang nakita sa titig nito. Tiwala. Pilit pinigil ni Sarah ang luha. "Ang galing mo, buddy." Bahagyang pumagaspas ang buntot ni Max, isang maliit na kilos, ngunit isang malinaw na tanda na hindi lang katawan niya ang gumagaling, kundi pati ang kanyang espiritu. Lumuhod si Sarah at marahang iniabot ang kamay. Sa pagkakataong ito, lumapit na si Max.
Ipinatong niya ang kanyang ulo sa palad ni Sarah at naramdaman niya ang init ng kanyang katawan laban sa kanya. Napuno ng luha ang mga mata ni Sarah habang hinaplos niya ang balahibo ni Max, damang-dama ang bawat hiningang kanyang inilalabas. Matagal nang isa lang siyang anino sa likod ng isang bakuran, isang nilalang na hindi pinapansin, ngunit ngayon siya ay tunay ng buhay. Nagsimula na rin ang usapan tungkol sa hinaharap ni Max sa shelter. Patuloy ang kanyang paggaling, pero kailangan pa rin niya ng isang permanenteng tahanan, isang lugar na may isang taong may pasensya, handang suportahan ang kanyang muling pagsisimula matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Alam ni Sarah ang ibig nilang sabihin, hindi na nila kailangang ipaliwanag pa. Sila ang unang nakakita kay Max, ang unang nagmalasakit, at ngayon siya ay nasa harap ng isang desisyon. Handa ba siya? Kaya ba niyang ibigay ang buhay na nararapat kay Max? Naupo siya sa opisina ng shelter, bumabagabag ang isip habang unti-unting pinupunan ng adoption forms. Ngunit sa puso niya, malinaw ang sagot. Si Max ay para sa kanya. At ngayon, magsisimula na ang bago nilang buhay. Hawak ng mahigpit ang tali, nakatayo si Sarah sa labi ng shelter, ang puso niya kumakabog. Kaninang umaga pa niya naayos ang adoption. Wala nang atrasan. Simula ngayon, si Max ay bahagi na ng kanyang buhay. Nang ilabas siya ng isang staff mula sa likuran, nabuo ang isang bukol sa lalamunan ni Sarah. Hindi na ito ang asong natagpuan niya sa likod ng bakod. Payat pa rin si Max at kita pa rin ng bahagya ang kanyang mga tadyang, pero ngayon mas matatag na siya. Mas maayos na ang kanyang lakad at bumabalik na ang kinang ng kanyang balahibo. Pero higit sa lahat, ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Ang dating puno ng lungkot at kawalan ng pag-asa, ngayon ay may sumisibol ng liwanag. Habang papalapit si Max, lumuhod si Sarah at sa pagkakataong ito, mas masigla na ang kanyang buntot, higit pa sa mahihinang galaw noon. Napatawa si Sarah habang pinupunasan ang mga luhang hindi niya napigilan. "Hey buddy, handa ka na ba?" Ipinatong ni Max ang kanyang ulo sa balikat niya at sumabog ang init sa puso ni Sarah. Handa na siya. Hindi lang siya basta nailigtas. Sa wakas, nakahanap na siya ng tahanan. Sarah binuksan ang pinto ng sasakyan at pinagmasdan ang pag-aalinlangan ni Max. Lahat ng ito ay bago sa kanya. Hindi pa niya naranasan ang ligayang hatid ng pagsakay sa kotse, ang isinusulong ng hangin habang nakalabas ang ulo, ang pagtanaw sa dumaraang mundo. Lumuhod si Sarah, sa tabi niya, malambing ang tinig. "Ayos lang, nandito lang ako." Tumingin si Max sa kanya sa kasabukas na pinto at sa wakas, unti-unti siyang pumasok. Napangiti si Sarah habang lumipat sa upuan ng driver, pinaandar ang makina at sinulyapan siya sa rearview mirror. Tahimik lang siyang nakaupo, may kaunting pag-aalinlangan, ngunit kalmado ang kanyang tingin. "Ang galing mo," bulong ni Sarah, saka pinaandar ang sasakyan papunta sa daan. At doon nangyari ang isang kamangha-manghang bagay. Dahan-dahang ibinaling ni Max ang ulo niya sa bintana, pinagmamasdan ang mundong gumagalaw sa unang pagkakataon. Mga punong dumadaan, bahay, taong naglalakad. Lahat ng ito ay bago sa kanya, isang matinding kaibahan sa parehong tanawing nakikita niya araw-araw. Ang bakuran, ang bakod, ang kapirasong lupang matagal niyang tinirhan. Ngayon, malaya na siyang matanaw ang buong mundo. Pagdating sa kanyang bagong tahanan, pinanood ni Sarah habang maingat na inaamoy ni Max ang paligid. Payak ngunit maaliwalas ang kanyang apartment. May isang malambot na kama para sa kanya sa tabi ng sopa at may mangkok ng malinis na tubig sa kusina. Bumili rin siya ng mga laruan para kay Max. Hindi tiyak kung naiintindihan niya ang kahulugan ng paglalaro. Dahan-dahang lumakad si Max sa silid,
Maingat ang bawat hakbang, ang kanyang mga kuko mahina, ngunit tiyak na tumatama sa kahoy na sahig. Umupo si Sarah, hinayaan siyang mag-usisa, inamoy niya ang lahat, ang sopa, ang alpombra, ang mga dingding. Hanggang sa tuluyan siyang lumapit kay Sarah at inikot ang sarili sa paanan nito. Nanginig ang puso ni Sarah. Talagang nagtitiwala ka na sa akin, ano? Bulong niya. Itinaas ni Max ang ulo at marahang isinubsob ang kanyang ilong sa kamay ni Sarah. Banayad siyang hinaplos ni Sarah, damang-dama ang init ng katawan ni Max laban sa kanyang mga binti. Nasa bahay ka na, Max, mahinang sabi niya, panghabang buhay. Malalim ang naging buntong hininga ni Max, isang hinga ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tunay na siyang kabilang. At sa unang pagkakataon, nakatulog siyang walang takot, balot sa seguridad. Nagbago ng lubusan si Max. Ang dating kita ang tadyang ay natakpan na ng makapal at malambot na balahibo at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may bagong sigla. Tuwing umaga sabik siyang naghihintay sa pinto, masiglang pumapadyak ang buntot, hinihintay ang oras ng kanilang paglalakad. Sa gabi, nakahiga siya sa tabi ni Sarah sa sopa. Ipinatong ang ulo sa kanyang kandungan habang marahang hinahaplos ni Sarah ang kanyang balahibo. Mula sa isang nakaligtaang aso na ikinadena sa isang bakuran, si Max ay naging isang mahalagang bahagi ng isang pamilya. Madalas isipin ni Sarah ang araw na natagpuan niya si Max. Iniisip kong ilan na ang dumaan sa bakod na iyon na hindi man lang siya pinagtuunan ng pansin. Labis siyang nagpapasalamat na siya ay huminto. Dahil sa totoo lang, si Max ay hindi lang niya nailigtas. Siya rin ay niligtas ni Max. Ang kanyang paglalakbay mula sa kapabayaan patungo sa pagiging isang minamahal na kasama ay patunay ng kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon. Hindi lang para sa mga hayop, kundi pati na rin sa mga nagliligtas sa kanila. Kung naantig ka sa kwentong ito, mangyaring i-subscribe ang aming channel, i-like ang video at ibahagi ito sa isang taong naniniwala sa diwa ng pagsagip at pagbabago. Lahat ng hayop ay karapat-dapat sa isang tahanang puno ng pagmamahal. Ngayon ikaw ang maaaring maging simula ng pagbabago sa isang buhay.